Ano ba ang dahilan kung bakit nagiging masama ang isang tao? Ito ba ay dahil sa sakit na kaniyang naranasan? O ito ay dahil sa impluensya ng mga taong nakapaligid sa kanya? Ikaw, ano ba ang mga dahilan mo nung gumawa ka ng masama? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Nakagawa ka na ba ng isang napakasamang bagay sa buhay mo na iniisip mo kapag binabalikan mo, sabi mo, nagawa ko yun? Grabe ko naman. Ano bang dahilan kung bakit mo ginawa yun? Hindi na natin patatagalin to dahil alam kong excited ka na. Excited na rin naman akong i-share sa inyo ang kwento natin na pinadala ng ating kaibigan na si Greg. Dito lamang sa inyong paboritong programang Dear Mama Mia. Walang taong anghel sa mundong ito. May mga taong likas na mababait kaysa sa karamihan, pero hindi ibig sabihin nun na wala siyang nagawang kasamaan. Ano ba ang masamang ginawa mo para matawag mo ang sarili mong masamang damo? Dear Mama Mia, hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat sa buhay ko. Kung tatanungin mo ako noon kung mabuti ba akong tao, sasabihin kong oo naman. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi rin ako mamamatay tao. Hindi din ako nananakit ng iba nang walang sapat na dahilan. Pero ngayong binalikan ko ang nakaraan, dun ko lang naintindihan na hindi pala kailangang gumawa ng malaking kasalanan para unti-unting mawala ang kabutihan ng iyong sarili. Minsan, sapat na ang paulit-ulit na pagpili sa maling desisyon. Ako si Greg, Mama Mia. 34 years old ako nang tuluyan kong maramdaman na parang wala nang natitirang liwanag sa buhay ko. Pero bago ako umabot doon, isa muna akong simpleng anak. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Quezon Province. Hindi kami mayaman. Ang tatay ko ay isa lamang karpentero, habang ang nanay ko naman ay nagtitinda ng mga lutong ulam sa palengke. Hindi kami kailanman nakaranas ng marangyang buhay, Mama Mia. Pero hindi ko rin naman masasabi na naranasan naming magutom. Tuwing gabi, sabay-sabay kaming mag-anak na kumakain. Tuwing linggo, kahit pagod ang tatay ko sa buong linggong pagtatrabaho, sinisigurado niyang makakapagsimba kaming buong pamilya. Nung bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit lagi niyang sinasabi na, "Anak, darating ang panahon na wala kaming maitutulong sa'yo. Ang Diyos na lang ang hahawak sa kamay mo." Napapailing lang ako kapag naririnig ko yun, Mama Mia. Para sa akin kasi responsibilidad ng mga magulang na tulungan ang kanilang mga anak. Bata pa ako noon, mas iniisip ko ang paglalaro kesa sa mga sinasabing pangaral sa akin ng ama ko. Akala ko noon normal lang ang buhay namin. Hindi ko alam na balang araw, hahanap-hanapin ko pala ang mga panahong yun. Pagkatapos kong makagraduate ng college ay lumuwas ako ng Maynila. Pakiramdam ko noon, yun na ang simula ng pangarap ko. May trabaho, may sweldo, may sariling apartment. Although inuupahan, at least mag-isa ako doon. Unti-unti kong nabibili ang mga bagay na noon ay hanggang tingin lang ako. Unang cellphone, unang laptop, unang motor. Unti-unting lumalaki ang sahod ko. At kasabay noon, Mama Mia, ay lumalaki din ang ego ko.
Napansin kong bihira na akong umuwi sa probinsya namin. Kapag tumatawag si mama, madalas kong sabihin na busy po ako. Kapag nagyayaya silang magsimba kapag nakakauwi ako, lagi kong sagot na sa susunod na lang. Ngayon na nga lang ako nakakapagpahinga eh. Hindi naman sa galit ako sa Diyos. Pakiramdam ko lang noon ay hindi ko na siya kailangan sa buhay ko. Sarili ko ang dahilan kung bakit ako umasenso. Sarili kong sipag, sarili kong diskarte, sarili kong talino. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Mama Mia. Hanggang isang araw. Tumawag si Mama. Iba ang boses niya. Mahina na para bang pinipigilan niya ang pag-iyak. Anak, nasa ospital ang papa mo. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa halip na umuwi agad, tinapos ko na muna ang meeting namin sa opisina. May presentation pa kasi kami, Mama Mia. May kliyente pa kaming dapat makuha. At kapag nangyari yun, may bonus ding nakataya para sa amin. Iniisip ko, makakapaghintay naman siguro yun. At least nasa ospital na siya. Wala naman akong magagawa, hindi naman ako doktor. Pero hindi pala yun katotohanan, Mama Mia. Pagdating ko sa ospital kinabukasan, hindi ko na naabutang buhay ang tatay ko. Tahimik na siyang nakahiga, parang natutulog lang. Pero malamig na ang kamay niya. Doon ko unang naramdaman ang isang sakit na hindi na kayang lunurin ng pera. Hinawakan ko ang kamay niyang ilang beses akong inalalayan nung bata pa ako. Pero ngayon, hindi na niya ako mahahawakang muli. Habang umiiyak si Mama sa isang sulok, may ibinigay siya sa aking isang maliit at lumang pitaka na halos pudpud na sa sobrang tagal. Nasa bulsa yan ng papa mo. Binuksan ko yun. Walang lamang pera yun. May lumang litrato lamang naming buong pamilya. At isang maliit na papel na nakatiklop. Halatang ilang ulit nang binuksan yun. Nakasulat doon ang sulat kamay ng tatay ko. Panginoon, ingatan mo ang pamilya ko. Lalong-lalo na ang anak kong si Greg. Kahit dumating ang araw na makalimutan ka niya, huwag mo sana siyang kakalimutan. Hindi ko napigilang mapaupo. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ako makaiyak. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, Mama Mia, tahimik akong yumuko at bumulong. Lord, Mama Mia, tinawag ko ulit ang pangalan ng Panginoon. Pero hindi ko natuloy ang sasabihin ko dahil hindi ko alam kung bakit. Pero naiisip ko kung may karapatan pa ba akong tumawag sa kanya. Hindi ko alam kung paano natapos yung burol ng tatay ko. Parang lutang na lutang lang ako sa lahat ng nangyayari sa paligid ko. May mga kapitbahay na lumalapit para makiramay. May mga kamag-anak na matagal ko nang hindi nakikita. Paulit-ulit nilang sinasabi ang iisang linya. Malakas ang tatay mo. Mabuti at mabait siyang tao. Masipag siya. Alam mo ba ang lagi kang pinagmamalaki ng tatay mo, Greg? Lahat yun naririnig ko. Pero parang malayo. Parang may makapal na salamin sa pagitan ko at ng mundo. Sa bawat taong lumalapit, lalo kong nararamdaman ang bigat ng konsensya ko, Mama Mia. Dahil habang ipinagmamalaki ako ng tatay ko sa ibang tao, hindi ko man lang siya nabigyan ng oras nung nabubuhay pa siya. Hindi ko man lang siya nahatid sa ospital. Hindi ko man lang siya nayakap sa huling pagkakataon.
Habang nakaupo ako sa tabi ng kabaong niya, paulit-ulit kong binabasa ang maliit na papel na nakita ko sa pitaka niya. Panginoon, ingatan mo sana ang buong pamilya ko, lalong-lalo na ang anak kong si Greg. Kung dumating ang araw na makalimutan ka niya, huwag mo sana siyang kakalimutan. Hindi ko maintindihan noon, Mama Mia. Bakit ako pa rin ang ipinagdarasal niya? Hindi ba dapat nagalit siya sa akin? Hindi ba dapat sumuko na siya sa akin? Hindi ba dapat naisip niya na wala naman akong kwentang anak? Na wala naman akong pakialam? Pero hindi. Pakiramdam ko hanggang sa huling araw ng tatay ko, ako pa rin ang laman ng mga panalangin niya. Doon ko unang naranasan ang isang klase ng sakit na wala pang naiimbentong gamot. Ang sakit na alam mong may mga bagay na hindi mo kailanman maibabalik pa. Pagkatapos ng libing, Mama Mia, bumalik din ako sa Maynila. Akala ko kapag nakabalik na ako sa trabaho, magiging normal na ulit ang lahat. Pero mali ako. Sa unang araw pa lang napansin kong iba na ang pakiramdam ko. Nakaupo ako sa opisina, nakaharap ako sa laptop, may presentation akong dapat kong tapusin. Pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mukha ni Papa, yung huling pagkakataong nakita ko siya. Nung hindi na siya humihinga, nung hindi na siya makangiti sa akin, nung hindi na niya ako matatawag na anak. Napabuntong hininga ako. Pinilit kong ituon ang isip ko sa trabaho. Kailangan kong maging matatag. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, parang mas lalo lang akong nauubos. Isang gabi niyaya ako ng manager namin. Greg, inom naman tayo. Karaniwan kapag ganun ang paanyaya ay tumatanggi ako. Pero nung gabing yun, hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Marahil gusto ko lang patahimikin ang isip ko. Nagpunta kami sa isang bar na medyo malapit lang sa opisina. Isang bote lang sana ang iinumin ko. Hanggang naging 2, 3, 4, hanggang sa hindi ko na namalayan kung nakailan na ako. Sa unang pagkakataon matapos mamatay ni Papa, nakaramdam ako ng katahimikan. Hindi dahil gumaan ang loob ko, kundi dahil sa sobrang kalasingan ko. Hindi ko na marinig ang sarili kong konsensya. Hindi ko man na maalala ang sakit. Hindi ko na naiisip ang pagkawala niya. Pag-uwi ko sa apartment ko, Mama Mia, bagsak agad ako sa kama. At kinabukasan, nagising akong masakit na masakit ang ulo ko. Pero mas masakit pa rin ang dinaramdam ng dibdib ko. Unti-unti nang naging madalas ang pag-inom ko mula noon. Tuwing Biyernes hanggang naging Miyerkules, hanggang naging halos gabi-gabi na. Kapag may problema sa trabaho, iinom. Kapag nalulungkot, iinom. Kapag naaalala ko si Papa, mas iinom ako. May mga pagkakataong nagigising na lang ako sa umaga na hindi ko na maalala kung paano nga ako nakauwi sa apartment. Dati, kinukundin ako talaga yung mga taong nalululong sa mga bisyo, sa alak. Ngayon, naging isa na pala ako sa kanila. Hindi ko na malayan, hindi naman ito nangyari sa isang gabi. Paunti-unti. Parang kalawang na unti-unting kumakain sa bakal. Hanggang sa isang araw, hindi ko na makilala ang sarili ko, Mama Mia. Napansin na rin yun ng nanay ko. Halos gabi-gabi siyang tumatawag. Anak, kumusta ka na? Okay lang po, Nay. Kumakain ka ba ng tama? Opo. Nagsisimba ka pa ba, Greg? Saglit akong natahimik.
Busy lang po. Hindi na siya nagsalita. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Bago niya ibaba ang telepono, mahina niyang sinabi, "Anak, huwag mong pababayaang mawala ang sarili mo." Napangiti ako. Hindi dahil natutuwa ako sa narinig ko sa kanya, kundi dahil pakiramdam ko, imposible na iyong mangyari. Malakas ako eh. May trabaho naman ako. May pera. May tinutulugan at inuuwian naman akong magandang apartment. Ano pa ba ang mawawala sa akin? Ang hindi ko alam, Mama Mia, nagsisimula na palang mangyari yung kinatatakutan ng nanay ko. Makalipas ang halos 2 buwan, tinawag ako ng boss namin sa opisina. Pagpasok ko sa conference room ay seryoso ang mukha niya. Nandun din yung HR namin. At kapag nandun ang HR sa isang meeting, hindi magandang senyales yun. "Greg, nakailang absent ka nitong mga nakaraang linggo?" Hindi ako nakasagot. Alam mo bang marami na rin akong natatanggap na reklamo tungkol sa performance mo sa trabaho? Hindi pa rin ako sumasagot. Tama naman sila eh. Hindi na ako makapag-concentrate. Lagi na lang akong nalilate. Minsan hindi ako pumapasok. At kapag pumasok man, pumapasok ako minsan na amoy alak. Hindi na ako yung dating empleyado na laging nasa top performer list. Bibigyan ka namin ng 1 buwan para makabawi, Greg. Tumango lang ako. Lumabas ako ng conference room at sa halip na umuwi, dumiretso ako sa loob ng isang bar. Doon pinili ko na naman yung alak, Mama Mia, imbis na ayusin ang takbo ng buhay ko. At yun ang naging pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil makalipas lamang ang 3 linggo, may nangyari na tuluyang nagpabago sa lahat. Mama Mia, may mga araw sa buhay na parabang normal lang ang pagsisimula. Gigising ka, maliligo, magkakape, magbibihis. Aalis, papasok sa trabaho na parang wala namang kakaibang mangyayari sa araw na yun. Ang hindi mo alam, yun na pala ang huling beses na tatawagin mong opisina ang lugar na ilang taon mong pinagtatrabahuan. Lunes yun ng umaga, maaga akong nagising. Hindi dahil sinisipag na ulit akong magtrabaho, kundi dahil halos wala na akong tulog. Magdamag lang kasi ako noong nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang sinabi ng boss ko. 1 buwan para makabawi. 3 linggo na ang lumipas, wala pa akong naituwid. Sa totoo lang, pakiramdam ko nga, mas lumalala pa ako. Napabuntong hininga ako habang nagsusuot ng polo. Pagharap ko sa salamin, hindi ko agad nakilala ang sarili ko. Namumugto ang mga mata ko. May maitim na bilog sa ilalim ng mga ito. Magulo din ang buhok ko, halatang pagod, halatang puyat. Halatang may mabigat na dinadala. Naaalala ko bigla ang tatay ko. Nung nabubuhay pa siya, lagi niyang sinasabi, "Anak, kapag hindi mo na kayang ngumiti sa sarili mong refleksyon, may problema ka ng kailangan mong harapin. Huwag mong takasan ang problemang yun dahil hindi yun maaayos kung ganon." Ngumiti ako sa salamin, pilit, peking ngiti. At alam kong hindi yun ang ngiting tinutukoy ng ama ko. Pagdating ko sa opisina, tahimik ang lahat. Karaniwan, may nagbibiruan na sa pantry. May nagkukwentuhan. May nagtatawanan. Pero nung araw na yun, kakaiba ang pakiramdam. Habang naglalakad ako papunta sa cubicle ko, napansin kong may mga kasamahan akong umiiwas ng tingin sa akin. May iba na parabang naaawa.
Hindi ko na pinansin ang mga tingin nila. Umupo na lang ako. Binuksan ko ang laptop ko, pero bago pa ako tuluyang magbukas ng kahit na anong email para sa akin, narinig ko na ang boses ng boss ko. Greg. Paglingon ko, nasa tabi niya ang HR manager na nakatayo. Kasama din ang manager namin. Pwede ka ba naming makausap? Hindi ko na kailangang hulaan kung ano ang mangyayari, Mama Mia. Parang biglang bumigat ang buong katawan ko. Pero tumayo pa rin ako. Tahimik ko silang sinundan. Parehong conference room. Parehong upuan. Parehong mesa. Pero ibang-iba ang pakiramdam. Ipinatong ng HR ang isang puting sobre sa harap ko. Hindi ko pa man yun nabubuksan at hindi pa naman niya ibinubuka ang bibig niya, pero alam ko na ang laman noon. Greg, alam mo namang binigyan ka namin ng pagkakataon, di ba? Tumango lang ako. Hindi ko kayang tumingin sa kanila. Pero sa kabila ng lahat ng coaching, warnings, at consideration, hindi na namin nakita ang pagbabago sa iyo. Hindi ako sumagot. Huminga siya ng malalim. Effective immediately. Terminated na ang employment mo. Tahimik, Mama Mia. Sobrang tahimik. Wala akong narinig. Parang nawalan ng tunog ang buong mundo. Nakatingin lang ako sa puting sobre. Hindi ko ito hinawakan. Hindi ko ito binuksan. Hindi ko alam kung ilang segundo o ilang minuto akong ganon. Hanggang sa narinig ko ang manager namin. Greg, alam mo, magaling kang empleyado noon eh. Ang totoo, isa ka sa pinakamagagaling. Pero hindi namin kayang tulungan ng taong ayaw namang tulungan ng sarili niya. Parang may humampas sa dibdib ko sa sinabi niyang yun, Mama Mia. Hindi ako umiyak, hindi din naman ako nagalit o sumigaw. Tumango lang ako at mahina akong sinabing, pasensya na. Yun lang. 2 salitang huli kong sinabi bilang empleyado ng kumpanyang halos 10 taon kong pinagsilbihan. May isang maliit na karton silang ibinigay. Doon ko nilagay ang lahat ng mga gamit ko. Isang coffee mug, 2 ballpen, lumang notebook, picture frame. Isang family picture namin ni na Mama at Papa. Matagal ko yung tinitigan. Nasa gitna si Papa, nakangiti. Nakapatong ang kamay niya sa balikat ko. Bigla kong naalala ang sinabi niya noong graduation day ko, Mama Mia. Anak, hindi ako proud sa trabaho na makukuha mo balang araw. Proud ako sa taong magiging ikaw. Napapikit ako kasi alam ko na kung nakikita lang niya ako ngayon sa ganitong sitwasyon, hindi niya makikilala ang anak na lagi niyang pinagmamalaki sa iba. Yung anak na pinalaki niya. Paglabas ko ng building ay umuulan. Hindi naman malakas. Yung ambon lang. Pero hindi ako sumilong. Hinayaan kong mabasa ako. Habang naglalakad ako sa bangketa, nagsimula nang mag-vibrate ang cellphone ko sa aking bulsa. Nung tignan ko si Mama yun, tumatawag. Paulit-ulit kahit hindi ko sinasagot. 3 beses, 4 na beses, 5 beses. Pero hindi ko sinagot. Ano ang sasabihin ko? Na ma, natanggal na ako sa trabaho? Ma, sinayang ko ang lahat? Hindi ko kaya. Kaya pinatay ko ang cellphone ko at ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Mama Mia. Ayoko munang umuwi. Ayoko munang mapag-isa. Pero higit sa lahat, ayoko munang harapin ang sarili ko.
Bandang 10:00 ng gabi, napadpad ako sa isang maliit na karinderya. Hindi dahil gutom ako, kundi dahil wala na akong lakas na maglakad pa. Umorder ako ng isang plato ng kanin at isang serve ng adobo. Pagdating ng pagkain, nakatitig lang ako rito. Hindi ako makasubo. Napansin yun ng matandang babaeng may-ari nung karinderya. Lumapit siya at tahimik na umupo sa tapat ko. "Anak, mabigat ba ang problemang dala mo?" Napangiti ako ng mapait. "Paano niyo po nalaman?" Ngumiti siya. "Kasi ganyan-ganyan din ang mukha ng asawa ko nung nawalan siya ng trabaho eh." Tahimik akong nakinig sa kanya, Mama Mia. Hindi namin alam noon kung paano kami magsisimula ulit. Galit na galit siya sa mundo. Galit din siya sa Diyos. Galit din siya sa sarili niya. Pero ang totoo, mas kailangan niya noon ang humingi ng tulong kaysa sa magkunwaring malakas siya. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong napaluha. Sa harap ng isang estranghero, hindi ko na napigilan. Ilang buwan ko ring kinimkim ang lahat, Mama Mia. At doon, sa simpleng karinderya, habang umuulan sa labas, doon ako unang umiyak ng buong buo mula nung mamatay ang papa ko. Hindi ako nagsalita. Hinayaan kong tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Hinayaan lang din ako nung matandang babae. Pagkatapos ng ilang minuto ay tumayo siya. Bago siya bumalik sa kusina ay mahina niyang sinabi, "Anak, huwag mong iisipin na kapag tahimik ang Diyos, iniwan ka na niya, ha?" Hindi ako sumagot. Hindi dahil ayaw kong sumagot, kundi dahil hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako dun sa sinasabi niya. Pag-uwi ko sa apartment, sinalubong ako ng katahimikan. Inilapag ko yung karton ng mga gamit ko sa sahig. Umupo ako sa gilid ng kama at doon ko lang napansin ang isang puting sobre na nakasingit sa ilalim ng pinto. Hindi yun galing sa kumpanya, hindi rin naman galing sa bangko. May logo ito ng building administration. Kinabahan ako. Binuksan ko ang sulat. Doon ko nalaman na 3 buwan na pala akong delayed sa upa ko sa apartment. At kung hindi ako makakapagbayad sa loob ng 7 araw, palalayasin na ako sa apartment na tinatawag kong tahanan sa loob ng 10 taon. Habang hawak ko ang liham, napatingin ako sa madilim na kisame, Mama Mia. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napatanong ako ng malakas na akala mo may kinakausap ako. "Lord, naririnig mo pa ba ako?" Hindi ako natulog ng gabing yon. Paano ka makakatulog kung pakiramdam mo unti-unti nang gumuguho ang lahat ng pinaghirapan mo? Wala na akong trabaho. 3 buwan na akong hindi nakakabayad ng upa sa apartment. At halos ubos na rin ang ipon ko dahil sa pag-inom ko. At higit sa lahat, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mama ang lahat. Ilang beses ko pong hinawakan ng cellphone ko. Bubuksan ko sana ang messenger at tatawagan ko sana siya. Pero sa bawat pagkakataon, ibinababa ko rin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang marinig ang boses ng mama ko. Hindi dahil magagalit siya, kundi dahil alam kong masasaktan ko siya ng husto, Mama Mia. Bandang 12:00 ng madaling araw, hindi ko na kinaya ang katahimikan. Kinuha ko ang natitira kong pera. Sakto lang para sa iilang bote ng alak. Habang naglalakad ako papunta sa convenience store, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, "Ngayong gabi na lang, last na to. Pagkatapos nito, titigil na talaga ako."
Pero ilang beses ko na bang sinabi yun sa sarili ko? Hindi ko na mabilang. Sa bawat pagkakataon, mas lumalala lang ako. Naglakad ako na walang direksyon. Hindi ko na malayang nakarating ako sa isang overpass na madalas kong dinadaanan noon papasok sa opisina. Tahimik ang paligid. Paminsan-minsan lang ang mga sasakyang dumaraan. Umupo ako sa isang sulok. Binuksan ko ang unang bote. Sunod yung pangalawa. Hanggang sa hindi ko na maalala kung ilang bote na ba ang naubos ko. Habang nakatanaw ako sa ilaw ng mga sasakyan sa ibaba, biglang sumagi sa isip ko ang isang tanong. Kung mawawala kaya ako ngayon, may makakapansin ba? Napapikit ako. Hindi ko naman gustong saktan ang sarili ko, Mama Mia. Pero sa gabing yun, pakiramdam ko, wala na akong halaga. Parang pabigat na lang ako sa lahat. Sa mama ko, sa sarili ko, sa mga alaala ni Papa. Unti-unti akong tumayo, lumapit sa bakal na harang ng overpass. Mahigpit kong hinawakan yun. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto ko lang maramdaman na may nahahawakan pa ako. Sa ibaba, mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Parang walang pakialam sa mundo. Tuloy lang ang lahat. Habang ako, parang naiwan sa may ere. Kuya, napalingon ako sa tawag na yon. May isang batang lalaki. Siguro nasa 10 o 11 taong gulang siya. May hawak siya na maliit na supot ng sampagita. Payat siya, marumi ang suot na tsinelas, pero nakangiti. Bili na po kayo, sabi niya sabay abot ng sampagita. Napailing ako. Wala na akong pera. Tumango siya. Sige po, kung wala kayong pera, kunin niyo na lang po to. Hindi ko naintindihan. Inabot niya sa akin ang isang maliit na peraso ng sampagita. Libre ko na lang po yan. At bakit mo ako nililibre? Nagkibit balikat lang siya, tapos sumagot. Sabi kasi ni Lola, kapag may taong mukhang sobrang lungkot, bigyan mo ng bulaklak. Baka maalala niyang may dahilan pa para mabuhay siya. Ewan ko, Mama Mia, pero parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Tinitigan ko lang yung bata. Humiti siya. Yung ngiting walang bahid ng paghuhusga. Walang tanong, walang pangungot siya. Pagkatapos ay tumakbo siya pababa ng hagdan. Hindi ko man lang naitanong ang kaniyang pangalan. Naiwan akong nakatingin sa maliit na sampagitas sa kamay ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong naalala si Papa. Noong nasa elementary ako, tuwing may exam ako, lagi niya akong binibigyan ng isang perasong sampagita. Tapos sasabihin niya, "Oh, hindi to pampaswerte anak ha. Paalala lang na kahit saan ka mapunta, may mabuting Diyos na kasama mo palagi." Mahigpit kong pinisil ang bulaklak. At doon, sa gitna ng overpass, bigla akong napaupo at umiyak. Hindi yung tahimik na pag-iyak, kundi yung iyak na hagulgul talaga na para bang lahat ng sakit na ilang buwan kong kinimkim ay sabay-sabay na nagsilabasan sa loob ng puso ko, Mama Mia. Hindi ko na noon iniisip kung may makakakita ba sa itsura ko. Wala na akong pakialam. Sa unang pagkakataon, inamin ko sa sarili ko ang katotohanan. Hindi ako okay. Hindi ako malakas. At hindi ko kayang ayusin ang lahat ng mag-isa. Hindi ko alam kung anong himala ang sunod-sunod na nangyari.
Pero ilang minuto lang matapos akong humagulgol ng malakas ay may narinig akong boses. Greg? Nagulat ako, Mama Mia. Paglingon ko, nanlaki ang mga mata ko. Madaling araw na noon. Tapos nasa taas pa ako ng overpass. Sino bang mag-aakala na may dadaan doon tapos makikilala ako? Ryan? Si Ryan, Mama Mia, ay dati kong katrabaho. 3 taon kaming magkatabi ng cubicle bago siya lumipat ng ibang kumpanya. Greg, ikaw na ba talaga yan? Hindi ako nakasagot. Lumapit siya. Napansin niya agad ang mga bote ng alak sa semento at ang namumugto kong mga mata. Pati na rin ang gusot-gusot kong suot na polo. Hindi niya ako tinanong kung ano ang nangyari. Hindi niya sinabi ang linyang ayaw na ayaw kong marinig. Yung tanong na, ano bang problema? Sa halip, Mama Mia, ay tahimik siyang umupo sa tabi ko. Pareho kaming nakatingin sa mga sasakyan sa ibaba. Halos 5 minuto kaming walang imikan. Pagkatapos ay sinabi niya, alam mo, naaalala kita nung unang araw mo noon sa opisina. Napangiti ako ng bahagya. Talaga? Bakit? Ikaw yung taong laging tumutulong sa lahat. Ikaw nga yung taong unang nagturo sa akin. Ikaw rin yung unang nanglibre sa akin nung wala pa akong sweldo. Tahimik lang ako. Hindi ko na maalala ang mga bagay na yon. Pero siya, naaalala pa rin niya. Greg, huwag mong iisipin na masamang tao ka, ha? Siguro nasaktan ka lang sa mga nangyari sa buhay mo. Napapikit ako. Parang yun lang ang kailangan kong marinig. Hindi niya ako pinangaralan. Hindi niya ako pinilit magsimba. Hindi niya ako sinabihang kulang lang ako sa dasal. Isa lang ang sinabi niya. Tara, baba tayo. Saan naman tayo pupunta? Kumain muna tayo. Napangiti ako. Ryan, wala na akong pera eh. Naubos ko dito. Sabi ko sabay tingin sa mga bote ng alak. Ngumiti siya. Hindi naman kita inaya para ikaw ang magbayad. Hindi ko napigilang matawa. Mahina lang pero totoong tawa. Siguro yun ang unang tunay kong tawa matapos mamatay si Papa. Habang kumakain kami sa isang maliit na paresan na bukas pa kahit madaling araw na, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Greg, kapag nalulunod ang tao, hindi naman niya kinakailangan ng sermon ng iba. Kailangan niya yung kamay na hahawak sa kanya. Tahimik akong yumuko, Mama Mia. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako sa muli naming pagkikita o matutuwa ako dahil nagugutom na rin naman talaga ako nung mga panahon na yon. At blessing in disguise ang pagpapakita niya para makakain na ako, Mama Mia. Hindi ako agad umuwi matapos kaming maghiwalay ni Ryan noon. Naglakad-lakad muna ako sa gilid ng kalsada. 2:00 na noon ng madaling araw, Mama Mia. Tahimik na yung syudad. Paminsan-minsan lang ang mga dumadaang taxi. Mas malamig ang hangin kaysa sa karaniwan. Pero hindi naman yun ang nagpapanginig sa akin. Takot. Yun ang nagpapanginig sa akin. Takot akong harapin ang katotohanan. Takot akong aminin na wala na akong trabaho. Takot akong sabihin kay Mama na ang anak niyang ipinagmamalaki noon ay unti-unti nang nalulunod sa sariling mga pagkakamali. Pagdating ko sa apartment, hindi na ako naghubad pa ng sapatos.
Naupo lang ako sa sahig, nakatingin sa kisame. Hanggang sa muling nag-vibrate ang cellphone ko, Mama Mia. Hindi ko na namalayan na mag-aalas 4 na pala noon ng madaling araw. Si Mama, maagang maaga pa pero tumatawag na siya. Ang totoo niyan, hindi naman to ang unang missed calls niya. Kagabi pa siya missed call ng missed call. Siguro naka-30 missed calls na siya. Sa pagkakataong yun, hindi ko na pinatay ang cellphone ko. Pinagmasdan ko na lang itong patuloy na umiilaw. Parang may dalawang boses na nagtatalo sa isipan ko noon. Sagutin mo na. Sabihin mo na ang totoo. Naku, wag. Masasaktan mo lang ang mama mo. Nang tumigil ang pagtunog, napabuntong hininga ako. Akala ko tapos na. Pero ilang segundo lang ay tumunog ulit ang cellphone ko. Hindi ko alam kung saan nakuhuhugot ng lakas. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili kong pinindot yung answer button. Hindi kami agad nagsalita ni Mama. Naririnig ko ang mahina niyang paghinga. Anak, mahina ang boses niya sa kabilang linya. Ma? Yun lang ang nasabi ko at bigla akong naluha. Hindi ko napigilan. Para akong batang nahulog at ngayon lang naramdaman ang sakit ng pagkakahulog niya. Pasensya ka na, Ma. Pasensya na. Paulit-ulit kong sabi. Tahimik lang siya. Akala ko magagalit siya o sisigawan niya ako dahil ilang araw ko na rin siyang dinidedma. Akala ko sasabihin niyang sinayang ko ang lahat ng mga sakripisyo nila ni Papa para sa akin. Pero ibang salita ang narinig ko mula kay Mama. Sige lang anak, umiyak ka lang. Napahagulgul ako. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling umiyak ng ganun sa magulang ko, Mama Mia. Ma, wala na po akong trabaho. Sabi ko. Hindi siya nagsalita. Ma, palalayasin na rin ako sa apartment ko. Tahimik pa rin si Mama. Ma, palagi na akong naglalasing dito. Pakiramdam ko sa bawat pag-amin ko ay lalo akong lumiliit. Parang unti-unti kong inaalis ang maskarang ilang buwan ko ng suot. Pagkatapos ng mahabang katahimikan ay mahinang nagsalita ang nanay ko sa kabilang linya. Anak, salamat. Napakunot noo ako. Po, salamat kasi nagsabi ka na sa wakas. Akala mo ba hindi ko napapansin, Greg? Napayuko ako kahit hindi ako nakikita noon ng nanay ko. Nanay mo ako, Greg. Kahit magkalayo tayo, alam kong may mabigat kang dinadala. Ganun ang mga ina. Nararamdaman nila ang sakit na pinagdadaanan ng kanilang anak. Napapikit ako, Mama Mia. Naalala ko ang tatay ko. Pareho silang dalawa ni Mama. Hindi na kailangang sabihin sa kanila ang nararamdaman ko dahil nararamdaman din nila. Umuwi ka na muna, anak. Mahina niyang sabi. Ma, ano kasi? Wala na kasi akong kapera-pera. Wala akong pampamasahe. May narinig akong mahinang tawa sa kabilang linya. Anak, akala mo ba pera ang iniintindi ko? Magpapadala ako sa'yo. Basta umuwi ka, ha? Kinabukasan, halos wala akong tulog nung tumunog ang cellphone ko.
Isang notification mula sa banking app ko, Mama Mia, na may nagpadala sa akin ng pera. Alam ko na agad kung kanino yun galing kahit hindi pa nagsabi si Mama. Nag-empake na agad ako. Hindi naman mahirap ang pag-e-empake dahil konti lang naman ang natitira kong mga gamit. Habang nag-aayos ako, nakita ko ang lumang picture frame na inilabas ko mula sa karton ng opisina. 3 kaming magkakatabi doon. Ako, si Mama, si Papa. Kuha yun pagkatapos ng graduation day ko noong kolehiyo. Ngayon, 2 na lang kaming natitira. Napabuntong hininga ako. Sana nandito ka, Papa. Hindi ko na malayang nasabi ko na yun ng malakas sa hangin. Bandang 10:00 ng umaga kumatok ang building administrator kasama ang isang gwardya. Sir Greg, magpa-follow up lang sana tungkol sa renta. Tumango ako. Pasensya na po. Wala po eh. Naiintindihan naman namin, sir. Sana lang po makaalis kayo bago matapos ang linggo. Nang sa ganun, makahanap kami ng ibang tenant dito. Hindi sila bastos, hindi sila naninigaw. Alam kong trabaho lang din nila yun, Mama Mia. Pero kahit maayos silang makipag-usap, masakit pa rin. Dati ako yung taong walang kaproble-problemang magbayad. Nag-a-advance pa nga ako eh. Ngayon, isa na akong nangungupahang hindi makabayad ng buwan ng renta. Habang isinasara ko ang huling kahon ng gamit ko, may nahulog mula sa loob ng cabinet. Isang maliit na notebook. Halos nakalimutan ko na nag-e-exist pala yun sa buhay ko. Binuksan ko yun. Mga lumang goals ko pala ang nandun, Mama Mia. Nung 22 years old pa lamang ako. Isa-isang nakasulat. Makabili ng sariling motor, matulungan sina Mama at Papa, makapag-ipon para sa sarili kong bahay. Tapos may isa pang hindi naka-check doon. Huwag kalimutang maging mabuting tao kahit na umasenso ng husto. Matagal akong nakatitig doon. Hindi ko maalala kung kailan ko isinulat yon. Pero alam kong ako ang sumulat. At alam kong yun rin ang unang pangarap na hindi ko natupad. Hindi ako naging kriminal, pero unti-unti kong nakalimutan na maging mabuting tao at anak. Nakalimutan ko rin kung paano ang maging mabuting kaibigan. Nakalimutan ko rin kung paano maging mabuti, maging sa sarili ko. Bago ako umalis ng apartment, nilingon ko ang maliit na kwartong halos 8 taon kong tinirhan. Doon ako unang nangarap. Doon ako unang umiyak nang mawala si Papa. Doon rin ako unang nalasing. At dito ko rin halos tuluyang isinuko ang sarili ko. Mahina akong isinara ang pinto. Hindi ko alam kung babalik pa ba ako doon balang araw. Pero alam kong hindi na ako ang parehong taong unang tumira doon. Habang nasa bus ako pauwi ng probinsya, hindi ako nakikinig sa musika. Hindi din ako nanonood ng kahit anong video o pelikula sa cellphone ko. Nakatingin lang ako sa bintana habang unti-unting nawawala ang mga matataas na gusali sa paningin ko. May isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Paano kung hindi ako matanggap ni Mama? Paano kung maging sobrang pabigat na ako para sa kanya? Hindi ko alam ang sagot, pero pagdating ng bus sa terminal, makalipas ang ilang oras, ay may isang tao nang naghihintay sa akin. Payat siya kesa sa dati kong naaalala. Mas marami na rin ang mga puting buhok sa ulo niya. Pero hindi nagbago ang ngiti niya. Si Mama. Hindi naman siya tumakbo papunta sa akin. Hindi siya umiiyak.
Tahimik lang siyang dahang-dahang naglakad papalapit. At bago pa ako makapagsalita ay mahigpit na niya akong niyakap. Yakap na matagal kong ipinagkait. Yakap na hindi nagtatanong. Yakap na walang halong kahit na anong panunumbat. At habang yakap niya ako, mahina niyang sinabi sa tenga ko, "Anak, sa wakas umuwi ka na." Hindi ko napigilang maiyak muli. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, pakiramdam ko may bahay pa pala akong pwedeng balikan. Pero Mama Mia, may konsensya pa rin kumukurot sa puso ko. May kakaibang pakiramdam ang muling makatulog sa bahay na kinalakihan mo. Pareho pa rin ang kisame. Mas maayos na nga lang yun. Pareho pa rin ang lumang electric fan na maingay kapag naka number 3. Pareho pa rin ang amoy ng kahoy sa dingding kapag umuulan. Pero ako, hindi na ako ang batang dating natutulog sa kwartong yun. Magdamag akong gising. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig mula sa labas. Ang tahol ng aso sa kabilang bahay. At ang mahinang pag-ubo ni Mama mula sa kanyang silid. Noon, normal lang ang mga tunog na yon. Ngayon, para silang nagpapaalala sa akin kung gaano ako katagal na nawala. Hindi lang sa bahay, kundi sa bahay ng sarili kong pamilya, pati sa mga buhay nila. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nasanay na siguro ang katawan ko sa ingay ng Maynila. May kakaiba sa katahimikan sa probinsya. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan kong nagluluto na si Mama ng sinangag at tuyo. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya. "Oh, gising ka na pala. Wala munang kape." "Bakit po?" Nagtataka kong tanong. "Ubus na eh," sabi niya nang nakangiti. Napatingin ako sa garapon. Talagang walang laman. Hindi lang pala ako may problema. Tahimik lang si Mama pero ngayon ko lang napansin ang mga maliliit na bagay. Yung lumang kalan na ilang beses nang hinanginan. Yung refrigerator na kailangan pang sipain bago tuluyang magsara. Yung bubong sa kusina na may timba sa ilalim dahil tumutulo na naman ulit kapag umuulan. Dati hindi ko yun napapansin. Dahil kapag umuuwi ako noon, isang araw lang naman o 2 araw. Tapos balik ulit sa Maynila. Hindi ko nakita kung paano sila unti-unting tumatanda. Hindi ko nakita kung paano sila unti-unting nahihirapan. At ang pinakamasakit, hindi ko nakita na kailangan din pala nila ako. Pagkatapos naming mag-almusal, lumabas si Mama para mamalengke. "Anak, pakiayos mo nga yung lumang silid na ginagamit ng papa mo sa trabaho. Matagal na yang hindi nalilinis eh." "Sige po Ma," sabi ko. Pagpasok ko sa dating silid na pinagtatrabahuan ni Papa, parang huminto ang oras. Nandun pa rin ang lumang aparador, yung toolbox niya, ang lumang sombrero niyang kupas na, pati ang radyo niyang halos hindi na tumutunog. Hinaplos ko ang ibabaw ng mesa. Makapal na nga ang alikabok. Habang naglilinis ako, may napansin akong maliit na bakal na susi sa likod ng luma niyang radyo. May nakasulat na maliit na papel. Baul. Napakunot ang noo ko. May lumang baul nga sa ilalim ng mesa. Hindi ko yun nabubuksan noon. Lagi kasing sinasabi ni Papa na mga lumang gamit lang daw niyang nandun. Kinuha ko yung susi. Ewan ko ba pero bahagya akong kinabahan. Pagkabukas ko ng baul, hindi pera ang bumungad sa akin, kundi mga lumang notebook, mga resibo, mga litrato, at isang makapal na sobre. Isa-isa kong binuksan yung notebook, Mama Mia.
Nakaharap ako sa isang bahagi ng buhay ni Papa na hindi ko kailanman nakita. May listahan siya sa bawat kinita niya bilang karpentero. 450 paggawa ng bubong, 800 pagkumpuni ng hagdan, 600 paggawa ng cabinet. Sa tabi ng bawat halaga may nakasulat kung saan napupunta yung pera. Pambaon ni Greg, project sa school, tuition, pamasahe. Mama Mia, may isang pahina pa na halos mabura na yung nakasulat na tinta. Ang nakasulat doon, walang trabaho ngayong linggo. Nanghiram muna ako kay Mang Berting para may maibigay kay Greg para sa enrollment niya sa 3rd year sa kolehiyo. Napalunok ako. Hindi ko alam yun. Akala ko noon kapag may kailangan ako, kusang lumalabas yung pera. Hindi ko alam na may mga gabi pa lang walang ulam ang mga magulang ko para lang hindi ako mapahiya sa eskwela. Mas lalo akong nanlumo, Mama Mia, nung makita ko ang isa pang pahina. Hindi muna ako bibili ng bagong sapatos. Kaya pa naman itong tahiin ng asawa ko. Mas kailangan ni Greg yung sinasabi niyang scientific calculator ba yun? Hindi ko na napigilang mapaupo. Naalala ko yung calculator na ipinilit kong bilhin noon. Galit na galit pa ako dahil hindi branded yung akin. 3 araw akong hindi kumibo kay Papa noon. Hindi ko alam na isinakripisyo pala niya ang sarili niyang pangangailangan para mabilhan ako ng calculator na yon. Habang nanginginig ang mga kamay ko, binuksan ko ang makapal na sobre. May mga resibo ng ospital, sunod-sunod. May petsa pa noong 2 taon bago siya namatay. Nakasulat doon ang diagnosis niya. May sakit na pala si Papa noon na. Matagal na. Hindi yun simpleng pagkapagod. May problema pala siya sa puso. Napatayo ako. Hindi ako makapaniwala. Bakit wala kaming alam? Ako lang ba o pati si Mama walang kaalam-alam tungkol doon? Bakit hindi niya sinabi? Bakit walang nagsabi sa akin? Parang sasabog ang dibdib ko. Eksakto namang dumating si Mama. Pagkakita niya sa mga papel na hawak ko ay napahinto siya. Nahimik siyang umupo sa tabi ko. Hindi na niya inantay pa ang mga tanong ko, Mama Mia. Siya na ang nagkusang magkwento. Alam ko ang tungkol dyan. Matagal na. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin, Ma? Tumulo ang luha niya. Kasi yun ang kabilin-bilinan ng Papa mo. Huwag daw kitang guguluhin. Huwag daw kitang pauuwiin. Dahil may mga pangarap ka daw. Hindi niya hahayaang huminto iyon dahil lang sa sakit niya. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko matanggap. Pero Ma, mag-isa niyang dinala yun. Oo. Alam mo ba, maraming beses ko siyang pinilit na sabihin sa'yo. Pero ang lagi niyang sagot, hayaan mo na. Basta makita akong maayos ang buhay ng anak natin, sapat na yun. Yun naman ang tungkulin natin bilang mga magulang. Hindi ko napigilang umiyak. Hindi ko alam kung ilang beses na akong umiyak mula nung nakauwi ako. Pero iba to. Hindi lang to basta lungkot, kundi matinding pagsisisi din. Habang ako ay abalang maghabol ng promotion, ng overtime at mas malaking sahod, ang tatay ko pala ay tahimik na lumalaban sa kanyang sakit. Nang mag-isa. Hindi niya ako sinisisi, hindi niya ako inobliga. Ang tanging gusto niya ay makita akong maayos. At yun pa ang bagay na hindi ko naibigay sa kanya. Bago kami lumabas ng silid ay may inabot si Mama na maliit na sobre na nakatago din pala dun sa baul na yun. Eto hindi ko binuksan. Sabi kasi ng Papa mo,
ikaw lang daw ang dapat magbasa niyan. Tiningnan ko yung sobre. Nakasulat sa harap gamit ang sulat kamay ni Papa. Para kay Greg, basahin mo lang kapag dumating ang panahong pakiramdam mo wala ka ng pag-asa. Nanginginig ang kamay ko, Mama Mia. Hindi ko agad binuksan yun dahil pakiramdam ko dumating na yung panahon na tinutukoy niya. Halos 5 minuto kong hawak-hawak lang yung sobre. Hindi ko ito mabuksan. Pakiramdam ko kasi kapag binuksan ko yun, maririnig ko na naman ang boses ni Papa. At yun ang pinakamasakit. Pero Mama Mia, hindi ko rin natiis. Dahan-dahan kong hinila ang papel sa loob ng sobre nun. 2 pahina lamang, pamilyar ang sulat kamay. May mga bahaging nanginginig ang pagkakasulat. Marahil inaatake siya nun ng sakit niya nung panahon na sinusulat niya yun. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magbasa. Hindi yun mahabang mensahe, wala rin yung matatayog na mga salita. Parang usapan lang namin noon ni Papa. Simple lang. Huwag mong sisisihin ang sarili mo, Greg. Kung may pagkukulang man tayo bilang pamilya, patawarin mo kami ng mama mo. Hindi namin sinabi ang tungkol sa sakit ko dahil gusto namin na mabuhay ka ng malaya. Hindi dahil ayaw naming maging bahagi ka ng laban ko. Kundi dahil gusto kong maging masaya ka na walang ibang iniisip kundi ang pagtupad ng mga pangarap mo. Anak, alam kong darating ang araw na iisipin mong iniwanan ka ng Diyos. Lahat tayo dumadaan sa puntong yun ng buhay natin. Iba-iba man ang pagdaan natin sa punto na yun. At kapag dumating na ang araw na yun, alalahanin mo ito, ha? Mas madalas, tayo ang bumibitaw sa Kanya. Hindi natin nakikita na kaya pala tayo hindi tuluyang bumagsak at hindi tuluyang nawala dahil inaakay pa rin niya tayo kahit hindi na tayo nakahawak sa Kanya. Kapag napagod ka na, huwag kang mahihiyang umuwi. Hindi lang sa bahay natin, kundi maging sa kanlungan ng Diyos. Napalunok ako, Mama Mia. Walang sermon, walang paninisi, walang dapat ganito ang ginawa mo. Isang ama lang na hanggang sa huli, ang iniisip pa rin ay ang kanyang anak. Sa pinakahuling bahagi ng liham ay may isang pangungusap na tila tumatak sa puso ko. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng perang na iuwi mo sa bahay. Nasusukat ito sa uri ng taong pinili mong maging. Ibinaba ko ang papel at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, tahimik akong lumuhod. Hindi dahil may humihila sa akin. Hindi dahil nawala ang lahat ng problemang dinadala ko, kundi dahil pagod na akong dalhin ang lahat ng mag-isa. Lord, mahina akong bulong. Hindi ko na alam kung paano magsisimula ulit. Wala na akong trabaho. May mga utang pa ako. Nasaktan ko din ang sarili ko, pati na rin ang mga magulang ko. Pero kung may natitira ka pang puwang para sa isang katulad ko, gusto ko po sanang magsimula ulit. Mama Mia, pagkatapos kong magdasal, wala mang himala na nangyari, wala mang ilaw na bumukas o wala mang tinig mula sa langit. Pero nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na tila ilang taon ko nang hindi nararamdaman. Naging napakahirap ng mga sumunod na buwan para sa akin. Naghanap ako ng trabaho. Maraming beses akong tinanggihan. May mga kumpanyang nagsasabing overqualified na ako. May iba naman nagsasabing kulang pa ang experience ko dahil
hindi pa raw ako nakaranas ng mga hinahanap nilang qualification. Nung una sa totoo lang gusto ko na namang sumuko. Pero sa tuwing naiisip ko ang sulat ni Papa, bumabangon ulit ako. Unti-unti ko ring iniwan yung pagkakalulong ko sa alak. Hindi nangyari sa isang araw bigla. Dahil sa totoo lang, may mga gabing gustong gusto kong bumalik. May mga pagkakataong muntik na akong matalo. Pero sa bawat pagkakataon, may isang taong tumatawag. Minsan si Ryan, minsan naman si Mama. At minsan ako mismo ang naglalakad papunta sa simbahan. Hindi para humingi ng himala, kundi para lang umupo sa pinakalikod at huminga at iwasan yung tukso. Doon ko unti-unting naunawaan ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpiling bumangon kahit paulit-ulit kang nadadapa. Makalipas ang halos isang taon, natanggap ako sa isang maliit na construction company sa kalapit bayan lang dun sa amin. Hindi kasing laki ng dati kong sweldo ang sinasahod ko. Wala ring yung magarang opisina. Pero sa unang araw ko doon, may batang bagong empleyado ang lumapit sa akin. Mama Mia, sabi niya gusto niya raw magpaturo sa akin. Doon ko naaalala si Ryan. Kung yung pagturo ko sa kanya noon ay hindi ko maalala, yung tao palang tinuruan ko ay hinding-hindi din yun makakalimutan. Mama Mia, tuwing Biyernes ng gabi ay umuuwi talaga ako sa amin. Tuwing Linggo, sinasamahan ko na si Mama sa simbahan. Hindi dahil obligado ako, hindi rin dahil gusto kong magmukhang mabuting tao, kundi dahil gusto ko lang magpasalamat. Hindi lang kapag may magandang nangyayari sa buhay ko, kundi kahit sa mga araw na mahirap pa rin ang buhay. Dahil natutunan kong hindi lahat ng panalangin ay agad sinasagot, pero walang panalangin hindi naririnig. Minsan, dumadalaw din ako sa puntod ni Papa. Hindi na ako umiiyak gaya ng dati. Mas madalas ang ginagawa ko doon ay nagkukwento na lang. Pa, may trabaho na ulit ako. Pa, unti-unti nang nababawasan ang mga utang ko. Pa, masaya si Mama. At alam mo ba, tinatahi ko na rin ang sapatos ko. Napangiti ako habang sinasabi ko yon. Dahil noon ko lang naunawaan kung bakit hindi siya bumibili ng bago. Hindi naman dahil sa wala siyang pangarap, kundi dahil inuuna niya ang mga pangarap ko. Tahimik akong tumayo. Bago umalis, hinaplos ko ang lapida niya. Salamat pa at patawarin ninyo ako. Umihip ang malamig na hangin. Nagsasayawan ang mga dahon ng punong mangga sa tabi ng sementeryo. At sa unang pagkakataon, hindi ko na hiniling na burahin ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Dahil kung hindi ako dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, hindi ko rin matututunang pahalagahan ng liwanag na natatamasa ko. Ngayon kapag may nagtatanong sa akin kung kailan ako iniligtas ng Diyos, hindi ko sinasabing nung nagkaroon ako ulit ng trabaho. Hindi noong nabayaran ko na ang mga utang ko. Hindi noong gumaan ng buhay ko. Kundi nung gabing akala ko wala nang dahilan para magpatuloy. Pero hindi niya ako hinayaang manatili sa dilim. Pinadala niya yung bata na may bitbit na sampagita. At dahil hindi pa sapat yun, pinadala niya si Ryan. Doon ko naunawaan ang isang bagay na habang buhay kong dadalhin. Hindi lahat ng panalangin ay inaalis yung bagyo. Minsan, ang sagot ng Diyos ay ang lakas na kailangan mo para makatawid dito. At habang tinatahak ko ang panibagong yugto ng buhay ko, alam na alam kong madadapa at madadapa pa rin ako, Mama Mia. Magkakamali at magkakamali pa rin ako. May mga araw pa rin manghihina ako. Pero hindi na ako natatakot. Dahil alam kong may isang kamay na hindi bumibitaw kahit ako ang paulit-ulit na bumibitaw at lumalayo sa kanya. At yun ang liwanag na tuluyang nag-ahon sa akin mula sa kadiliman.
Hanggang dito na lang, Greg. Uy, grabe din yung naging kwento ni Greg, Totoo yun, no? Hindi naman talaga bumibitaw sa atin ng Panginoon. Tayong mga tao ang bumibitaw sa pagkapit natin sa Kanya. Yung mga ginagawa nating kasalanan, yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo lumalayo sa Kanya. Hindi naman siya lumalayo, tayo yung lumalayo. Napakaganda ng mensahe ng kwento mo, Greg, at maraming salamat sa pagbabahagi nito dito sa ating programa. Alam ko na somewhere around the world may isang nakikinig ngayon at syempre na-inspired dito sa kwento mo at nagkaroon ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay kahit gaano pa ito kahirap. Kaya maraming salamat. Alam nyo, yun naman talaga ang ultimate goal ko sa channel na ito, na somehow, in my own little ways, makatulong ako sa iba. Yung mga nangangailangan ng inspirasyon, yung mga nangangailangan ng lakas para magpatuloy. Kasi hindi naman pera lagi ang pagtulong sa ibang tao. Minsan mas nakakatulong pa yung mabigyan mo sila ng pag-asa para patuloy na lumaban sa buhay. Kaya maraming salamat, lalo na sa inyo na mga tagapakinig at sa mga tagapag-share ng kani-kanilang mga kwento. Alam nyo, nagiging lang ako dito medium, parang naging middleman. Pero kayo naman talaga yung tumutulong sa iba. Yung mga kwento ninyo, yun ang nagbibigay pag-asa sa maraming tao. Kaya maraming salamat din sa pagtitiwala na inyong ibinigay dito sa ating program. Naiiyak tuloy ako. Charot lang. Anyways, hello muna ako sa ating mga members. Maraming salamat sa inyong pananatili. Hello ako kay Freaky. Thank you very much. Hello din kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abes, Macdax, hi, Benson Boyser, Gimaras Girl, hello sa'yo. Hi din kay Rico Sedanco, kay Rosa Revalo, Miriam Gutierrez, Abdullah Wahab, Rosel Macdolor, Pepe Macaranas, Kimber Dudes Balyador, at syempre sa ating gold member na si Evelyn Kawit. Ayun, upgraded ang nakalagay sa kanya. Kaya maraming salamat. Hello din ako kay Freaky, ang pinakaunang nagtiwala sa atin. Maraming thank you. At syempre, hello din ako sa ating mga suki, 'di ba? Etong ating mga subscribers na laging nandyan, hindi nawawala, laging nakikinig, laging nagmamahal. Maraming salamat. Kaya ko kay Mika Mamawag, Inconsigna Monralban, Raisa Sulaiman, Ernesto Lapas, Nitz Pabualan, Ramona Gonzales, Anthony Laigo, hello! Jeboy Palaboy, hi Jeboy, Ranoy Oraldin, tama po ba yun? Hi din kay Cha, maraming salamat at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung hindi pa po natin na-mention o na-shoutout ang inyong pangalan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Comment lang ng comment, nood lang ng nood, at syempre, huwag kayong magsiskip ng ads kung maaari lang. Ako po ang inyong one and only Mama Mia. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento. I love you all. Mwah! Bye! Ingat!